Hi! Ang Wow Philippines ay nandito sa shrine ni Yamashita ba ito, sir? Yes, sir. So, ang kasama ko ang aking kaibigan at ang maraming alam sa World War II, si Sir Ray. So, Sir Ray, itour mo kami dito sa shrine ni Yamashita dahil ako, first time ko pumunta dito. Tiga Laguna ako, pero Okay. first time ko dito. Sir Ray, take over. Okay. Alright, this is the Yamashita execution site. So dito natin makikita yung mismong spot kung saan tinapos yung buhay ni General Yamashita ng Allied authorities ng February 23rd, 1946 afternoon. Ito, malaking torii gate. So yan ay symbol ng of course ng mga Hapon, Japanese. And then dito sa area merong parang shrine. Okay, so yung nakikita natin dito is representation yan ng Japanese flag, rising sun, of course. And meron akong friend na marunong mag-decipher ng pangalan. Actually, in-indicate niya ito yung pangalan ni General Yamashita. Itong characters na to. Mismo. Ito siya. And as evidence, makikita nyo, mismo dun sa base nung cenotaph niya, merong nag-aalay offerings. So we assume na merong mga Japanese individuals, mga Japanese nationals na nagpupunta dito. Oh, mukhang pang relatively fresh yung flower eh. Di ba? Lulusaw na pero hindi pa siya tuyong-tuyo. I think sometime noong February siguro may nagpunta nung dito. Dahil yun yung anniversary. Yes. Execution. Offering ng candles. Ewan ko kung sake yan. Not sure. Sake na nasa... Usually, baka hindi natin pwede hawakan. Magalit sa atin si General. So, yan. And then, Sir Bong, pwede niyong ikutan. Merong mga inscriptions dun sa gilid. Gilid. Yes, merong inscriptions. Kwento mo naman, ano yung significance, bakit importante si General Yamashita nung World War II at saka nung especially sa Philippines. And Philippine history. I'm sure in-execute siya because na dala siya sa trial and nasabi meron siyang war crimes. Yes. So, balikan natin yung career ni General Yamashita. Actually, malaki yung parte na nagawa niya sa defeat ng British sa Singapore, no? Yung Malayan campaign kung tawagin. So, total victory around February ng 1942 napasuko ng Imperial Japanese Army yung mga British forces sa Singapore. So, talo na sila doon. Actually, malaki yung prestige na nalagay sa career ni General Yamashita after nung defeat sa Singapore. But si General Yamashita, unfortunately, at odds siya kay Hideki Tojo, yung Prime Minister ng Japan. So ang ginawa sa kanya ni Hideki Tojo after matalo yung British sa Singapore ay dinala siya sa isang posting sa Manchuria. So nandun siya from around 1942 to 1944. Until such time na kinailangan na naman siya para sa defense ng Philippines. Late 1944. So dumating yung mga Amerikano or nararamdaman na nila ng mga Japanese na paparating na yung mga Amerikano at si General Yamashita yung nilagay na commander dito sa Pilipinas for the defense ng Japanese dito sa atin, sa Pilipinas.
the month of April, actually, General Homa ay in-execute ng April 3, 1946. So, discuss natin yung trial niya ni General Homa. So, by the time na siya ay dinala dito ng mga Amerikano, retired na si General Homa from the Japanese Imperial Army. At kinuha siya mula sa Japan, dinala siya dito. Nag-start yung trial niya around December 1945. So, by the first week of January, sinimulan na yung trials niya. Binigyan siya ng team, actually ng counsel. Ang kanyang defense counsel ay mga Amerikano. Mga 5 yon. Actually, mga green lawyer sila. So, wala pa masyadong experience sa judicial process. Pero, binigyan siya ng defense team ng mga Amerikano. And, dinefend nila na si General Homa nung nangyayari yung Bataan Death March, April 1942. At hindi daw alam ni General Homa na nangyayari yon, yung mga atrocities ng Death March. So yun yung main point nila na dinedefend nila, na hindi alam ni General Homa yung mga pagpapasakit sa mga sundalo Pilipino-Amerikano nung Bataan Death March. And by the time around February, nag-pass down na ng verdict ang mga American authorities regarding sa situation ni General Homa. And ang verdict sa kanya is he is guilty. Guilty dun sa mga nangyaring atrocities nun sa Bataan. So ang death sentence niya, hindi siya pagbigti katulad na nangyari kay General Yamashita. He was sentenced to die by firing squad. And this is the spot. Mga around 1 a.m. ng umaga siya dinala dito. Merong mga floodlights. Mga floodlights yan dito. 12 marksmen ang nakatutok sa kanya ng baril. So, hindi lahat yon loaded. Merong mga may blanks. So, in-execute si General Homa ng American authorities by musketry. Dito na nagtapos ang buhay niya. At ito yung pinagawang memorial sa kanya, supposedly ng kanyang daughter, ng kanyang nag-iisang anak na babae, if I am not mistaken. And yun yung parang dedication sa kanya. Dedication ng kanyang anak na babae. Was not really in the Philippines, but actually in Malaya or in Malaysia. Okay, because he had either direct knowledge or direct instructions for the atrocities there. Pero si General Homa, kung ang basihan ay atrocities dun sa death march na nangyari from Bataan to, sabihin natin, to Capas, he did not have direct knowledge. He definitely did not have instructions to maltreat the Americans in Filipinos. Pero ang judgment sa kanya is death, sabi nyo nga, by musketry, only because of those atrocities. Again, either hindi niya alam, and definitely wala siya instructions for his soldiers to do the same. Okay. Sino, Sir Ray, yung inapil ng asawa kay MacArthur? Si Homa o si Yamashita? Actually, si General Homa. Inalaw mag-testify yung asawa ni General Homa sa trials. So, regarding his character, yung views niya, yung political views niya noon, na actually, isa siya doon sa mga higher ups ng Japanese Army na ayaw makipagdigma sa mga British, sa mga Amerikano, sa mga allies. And also, tinestify din ni Mrs. Homa yung abrasive na relationship ni General Homa at ni Premier Hideki Tojo. So, they do not see eye to eye regarding sa management ng gera. And si Premier Tojo is actually a military man. Also tried.
Also tried. Also tried. Okay. And sa libro ni Hampton Sides, yung tungkol sa Kabanatuan Raid, General Homa was described as the poet general. Actually, mahilig siya sa arts, specifically writing poems. He was also viewed as a pro-American, kung hindi ako nagkakamali. Before. Kaya hindi maganda ang sabihin na natin, ang pagtingin hindi lang ni Tojo but basically marami sa Imperial Japanese Army of how General Homa is personally. Yung conduct niya. And to make things worse, nung nilusob ni General Homa ang Pilipinas, na supposedly 60 days from December 8, inabot na ng Mayo, April ang Bataan, Mayo ang Corregidor. Imagine niyo, December, January, February, March, April, 4 months. Pag dinagdag mo pa yung May, 5 months. So yung 60 days, naging 5 months. Kaya medyo basa yung papel ni General Homa. So in behalf of World at War Philippines, Wow Philippines, I would like to thank my friend Ray for bringing me here in Los Baños to the sites of General Yamashita and General Homa. Execution sites and para ma-feature and malaman ng ating mga manonood. Again, thank you very much for watching Wow Philippines. Happy Araw ng Kagitingan. 今船出が近づくこの時にふと佇み私は振り返る遠く旅して歩いた若い日よすべて心の決めたままに愛と涙と微笑みにあふれ今思えば楽しい思い出よ君に告げよう迷わずに行くことよ君のHi everyone, this is Maria Ozawa. Please watch the Fagus historical YouTube page called Wow Philippines World at War, and I'm excited to be shooting with them very soon. Bye!